Cheryl, tell us about yung encounter mo with the Cardinals muna, kahapon. Sige, doon muna tayo bago natin makausap at makakwentuhan natin si Father Vergara ukol sa mangyayaring conclave sa Miyerkules. Mula nga sa airport, dumiretso ang ating team, Jovi, Mase, and Chiki sa Pontificio Colegio Filipino dahil idinadaos doon para dumalo tayo sa Colegio Day. Nagkataon naman, pagdating namin ng mga bandang 7:00 ng umaga, ay katatapos lamang mag-breakfast ni Cardinal David. At nung nilapitan namin siya, ay sinabi niya na nag-take na siya ng oath of secrecy, kaya ayaw na sana magpa-interview. Pero kahit pa paano naman ay binigyan tayo ng pagkakataon na makausap siya. Oo. Ano yung napagkwentuhan nyo, Cheryl? Yung hindi sakop mismo, confidential? Oo, yun lang yung kanilang paghahanda, pagdarasal, ang hiling nila sa ating mga kababayan. At nung medyo na ibahagi din niya sa atin na tinatanong namin, pagpasok ba sa loob ng Sistine Chapel, pwede pa kayong mag-usap-usap? Ay sabi niya, wala na kaming usap-usap doon, kanya-kanya na. Sige, naku, baka kailangan kasi umalis ni iniiwasan Father. na magkaroon pa ng impluensya yung kwentuhan. Yeah. Oo. Chiki, baka umalis na si Father, baka Yes, kailangan umalis. oo. Andyan, Father Vergara. Ano po yung Hindi, mga... nandito si Father. Ayan. Oo. Ayan. Sige, kasi may delay. Sige, go lang, Father. Ano po yung mga preparations po sa inyo, no? Oo, Dun medyo sa- may delay. For the conclave, Father. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat diyan sa Pilipinas at sa lahat po ng mga tumatangkilik sa inyong palatuntunan. At parte nga po ng ginagawa pong preparasyon sa conclave ay simula po nung mamatay si Pope Francis at nung siya'y mailibing ay nag-umpisa na rin po yung mga general congregation kung saan nagmi-meeting yung cardinals, no, yung College of Cardinals. Kasama dito yung mga active at saka yung mga retired na cardinal o yung tinatawag nating cardinal electors, no? So, At pinagpaplanuhan na rin nila kung paano magsisimula, kailan magsisimula yung conclave at itinakda nga nila na magsimula ito ngayong 7 ng Mayo. opo. So, Father, sa May 7 pa nga po yung pagsisimula ng conclave, I understand. Pero, kailan magsisimulang magtipon-tipon yung mga kardinal? I understand, bukas yata magsasama-sama na sila eh. Tama po ba yun? Simula po nung mamatay si Pope Francis, ang Cardinal Camerlengo ay pinatawag na lahat ng mga kardinal na nandito sa Roma at yung mga makakapunta na kaagad. So doon nagsimula yung pagpapatawag sa mga kardinal. Yung mga ginagawa ngayon, hanggang bukas, ay yung tinatawag na General Congregation kung saan pinag-uusapan nila ano pa ba yung mga kailangan nating iprepara, ano pa ba yung mga dapat nating pag-usapan na talakayin na mga kinakaharap na problema ng simbahan sa panahon natin ngayon. Pero Cheryl, medyo curious ako dun sa nabanggit mo kanina na sinabi ni Cardinal David. So ibig sabihin pala, pag pumasok pala sila doon at nagsimula ng conclave, bawal na talaga silang mag-usap. So paano yun? Kailan lang sila allowed mag-usap kapag botohan na? Ganun ba yun? Yung pagdating po sa pag-uusap po nila ay ika-clarify ko lang po doon. Base po doon sa Apostolic Constitution na Universi Dominici Gregis, ay kapag hindi pa sila nakapag dedesisyon kung sino ang susunod na magiging papa, mayroon silang ilang panahon para mag-usap-usap. Ngayon, kung ano yung pag-uusapan doon, hindi natin alam. Sila lang ang nakakaalam doon. Yung 9 days of mourning yung Novemdiales ay Father nag-end na kahapon. So wala na pong mga any other mga special parang to mark the ending pa. Wala na pong ganong mga celebration. Tapos na po talaga.
wala na yung 9 days of mourning para sa yumaong Santo Papa na si Pope Francis ay nagtapos na kahapon. So yung susunod po nating iintayin ay sa darating na Miyerkules, alas 10 ng umaga dito sa Roma, alas 4 ng hapon dyan po sa Pilipinas, yung tinatawag po nating Misa Pro Eligendo Romano Pontefice o Misa para sa paghahalal ng Santo Papa. I don't know if you've heard about this si Ariel Beramendi, Father, no? Nagtrabaho siya sa Vatican ng 18 years as official ng Dicastery for Communication. Ang sabi niya, nafe-feel daw talaga niya yung tension, yung tension at yung drama ngayon around the conclave, no? Or selecting the next pope. Kayo po ba, ganun din ba yung nafe-feel niyo? May tension po ba? May drama ba? Hindi siguro tension o drama pero yung excitement, no? And at the same time yung anticipation ba sa susunod na Santo Papa. Halo-halo mixed emotion kasi nga we have to remember the church is divine and the church is human. So factor ng pagpili ng Santo Papa ay hindi lang yung human factor ng mga kardinal but also the divine factor because they are selecting the successor of Peter, no, which who linked us, no, to Jesus himself. Thank you, Father. Pwede bang matanong ulit si Sir? Kaya napaka-importante nitong election. Thank you, Father. Tanongin ko lang si Cheryl. Cheryl, kakamustahin ko lang ang sitwasyon dyan sa St. Peter's Square. Kung nag-die down after kasi nung Novemjales, baka nag-alisan na yung mga tao. Marami pa rin ba talaga nagdadatingan? Saka kamusta yung mga, yung sa paligid, yung mga hotels, yung mga tao nagpupunta dyan? Eto, nandito tayo, sabi ko nga kanina nandito tayo sa Roma at in-explain sa atin ni Father Vergara na pag makikita nyo yung puting border na yan, ay nasa Vatican na tayo. Yes. So, hindi ko masabing nandito ako sa Vatican, nandito ako sa Roma. So, para mas maintindihan ng mga kababayan din natin. At tuloy-tuloy ang dagsa ng maraming pilgrims because it's extra busy this year para sa simbahang Katolika dahil Jubilee year. Kanina may na-explain sa atin si Father na yung sinasabi mo, Father, na Holy Door ay binuksan. Yes. Kung makikita po ninyo yung pintuan doon sa loob po ng gilid neto pong dulong pintuan po ng St. Peter's Basilica, may tinatawag po tayo doon na Jubilee Door at yung Jubilee Door po na yon ay binubuksan po tuwing 25 years or kapag ka po nagdeklara ang Santo Papa ng Extraordinary Jubilee. So yung Extraordinary Jubilee year na aabangan natin ay sa year 2023, 2,000 years after the death and resurrection of Jesus Christ. Yung Ordinary Jubilee ay sa 2050. Kaya mas marami talagang dagsa yung mga pilgrims dito, Jovi, Mase, and Chiki. Eto si Kuya Arvin ay ipapakita namin sa inyo yung itsura ngayon dito around the square. Ang dami, dagsa. Dito tayo, Kuya Arvin. Ay, ayun. Kita Dami nga. Na papasok at palabas. Papunta dito. Considering it's Monday, it's a Monday. Oo. So talagang dinadayo at saka hinihintay tuloy-tuloy siguro lang nila yung ang mangyayari dagsa sa ng mga conclave. tao. Dinadayo. At ngayon, ay wala pa talagang nakatutok dito, pero inaasahan dito sa St. Peter's Square, probably by Monday morning after the Mass, ay mapupuno na ito at wala na, puyatan na, walang tulugan dito sa harap ng St. Peter's Basilica. Hihintayin natin, makikita nyo yung napakalit, ewan ko kung makikita nyo yung chimney na yon na inihanda na. Ayun. Oo. Yan ang tututukan natin kung
itim o puting usok na ang lalabas? Pero walang schedule, walang time of At day kung dito kailan sa lalabas yung usok. balkonahe. Usok. Actually, on Wednesday, mga sinasabi ay magkakaroon ng isang botohan. Parang decide sila. Base po doon sa Apostolic Constitution ay kapag ka po dineside na po nila na magsimula na May 7 nga po itong conclave, ay magdedesisyon sila kung sila ay raraos ng isang boto ng gabi. So, hindi pa natin alam kung meron talagang boto. So, i-announce pa lang nila kung magkakaroon talaga ng boto sa May 7, yung unang boto ng gabi na yun. But Father, we will know that kung magkakabotohan ng May 7 before yung so ayun, doon natin malalaman. Pero the following day, magkakaroon ng 2 botohan sa umaga at 2 sa hapon. Kung titingnan natin yung mga nakalipas na botohan, makita natin merong mga nakalimang ballots, yung kay Pope John Paul II ay 8 na balota. So this time, dahil sobrang daming trabaho at nangyayari sa simbahang Katolika ngayon, hindi natin alam kung makakatulong ba yun na mas maging mabilis ang kanilang pagdidesisyon na makapili ng bagong Santo Papa or mas mapapatagal. Yun ang isa sa ating hihintayin. Pero masasabi natin na handang-handa na dito sa Vatican, maging dito sa Roma. Kung makikita nyo yung balkonahe ng Vatican, ayan, i-zoom in lang ni Arvin, naglagay na sila ng pulang kurtina. Yun. Ano ba ibig sabihin pag pulang kurtina? Yan po ay makikita po ninyo sa inyong camera. Yan po ay yung tinatawag po natin na Central Loggia ng Basilica ni San Pedro. Yes. At dyan din po lumalabas ang Santo Papa. Unang lumalabas kapag siya ay nahalal. Habemus kapag siya ay Papa. nagbibigay ng apostolic blessing dito sa piazza ng San Pietro. At kung titingnan po ninyo, kaya po mahalaga yung Central Loggia po na tinututukan po natin ngayon ay sapagkat ang Papa kapag lumalabas po siya dyan sa Central Loggia ay nire-represent po niya si Kristo at ipinakikita din po na siya ay successor ni Saint Peter. Kaya kung titingnan po ninyo yung mga estatwa dun sa taas, may kulang po dyan. Wala po dun si San Pedro sapagkat si Pedro ay nasa katauhan ng Papa kapag siya ay lumalabas po sa Central Loggia. Ganun pala yun. Ngayon ko lang nalaman yun. Ako rin ngayon ko lang nalaman yan. Yes. Okay. Maraming Diba? Ang dami nating natututunan kay Father Vergara. Thank you, Father Vergara. Thank you, Cheryl Cosim.